po, good morning. Nandito po kami sa Bria Homes, Bulacan. So, bali today po, Sunday. Syempre, Sunday update kami dito. Dala na po namin yung mga accessories na gagamitin, mga ilaw. Na, ito po is tinanong po namin si client kung ano yung mga prepared nilang accessories. Actually, online lang po ito. Pero meron kami mga binili sa All Home na pang kitchen tsaka bathroom. Tapos yung ito po yung ating mga pintura. Ayan, nandito na po. So, lahat po ng mga materials dito is asikaso namin lahat. Tapos, nakabukod po yung mga resibo. Kumbaga nakatabi. Tapos, after po ng renovation namin dito, iti-turn over na lang po namin sa may-ari. Ito pong ina-assemble ni Ray is para po to sa room nila ma'am sa kabila. So ito po, ganyan lang ko po siya nabili sa TikTok po ako mo-order. Sa TikTok na po ako mo-order ngayon, hindi na po sa Lazada. Sa TikTok, dito po siya nakalagay kaso hindi po included yung bulb. So binilihan po namin ni Ray ng bulb. Tricolor po siya. Meron to sa TikTok na bulb na medyo malaki po kasi yun. Kaso minsan po kasi parang hindi kami nagagandahan sa itsura ng bulb. Kaya sabi ko, okay lang kung ganito lang ang meron. Tapos hindi kasama yung bulb. Bibili na lang po kami. Tricolor siya, yan. 3 bulb. Yung ano nga po pala nila dito, yung ceiling nila sa labas, ayan po siya. Bali, napalitan na po namin siya ng metal spandrel na white. At the same time, nakapaglagay din po kami ng ilaw. So, kada side, 3 ilaw po yan. Alam ko sa Luminatal sa Phase 5, naka-metal spandrel sila doon. Kaya kahit siguro magkaroon ng leaks, medyo mas matibay po yung kanilang kisame sa labas. So, napansin ko po wala na yung ating ano dito, yung ating alulod. Natanggal na po ata nila. Baka sa susunod na araw, ikabit na po nila yun. Napansin po kasi namin yung fencing board dito is ano na, malambot na. Ayan. Ayan po siya. So, tinanggal po nila yan, binaklas, tapos pinalitan po ng metal spandrel. Yan. Meron din po siyang air vent, pasingawan po yan. Yan. Para yung init na sinasalo po ng metal is sumingaw. Ayan. So, ayun na po yung pinaka-slab nila, Sir Bali. Wala pa po itong waterproofing. Wala pa tayong waterproofing na nilalagay. Siguro lahat po muna ng mga materials is i-install natin. Ito po yung ating gutter na i-install po doon. So papalitan na rin po namin yung gutter namin dito kasi nga po medyo butas-butas na po talaga yung mga gutter dito sa Bria dahil medyo matagal na po ata. So kung mapapansin nyo, nakita nyo yung ating metal spandrel, sabihin nyo ang mahal. Hindi naman po siya mahal. Actually, kung may budget po talaga kayo, huwag nyo nang isipin yung mahal-mahal kasi pang matagalan na po ito eh. Ayan. Ayan po siya oh. So, bali, meron na rin po kaming ilaw na ilalagay dyan. Naka-ready na. Halos lahat po kami ang nag-ready. Ako po. Pagdating po sa mga materialis na gagamitin namin. Tapos, idagdag ko nga po pala. Dito po pala sa dito po sa ating roofing. Ayan, yung ating mga flashing meron na pong ano yan, meron na pong elastosil. Elastosil po kasi yung ginagamit namin, hindi Vulcasil. Ayan. So, since hiwalay ang labor namin sa materyales, sabi ko sa team, huwag nang tipirin po sa waterproofing para hindi magkaroon po ng mga aberya. Tapos ito po, papatungan pa po namin yan ng ng Sista waterproofing
Ayan, kasi may pagkatagalan din po kasi yung mga Vulcasil, Elastosil. Nagkakarak din po yan, nagkakakrak. Ayan. So, bali, unti-unti na pong ini-install ni Ray yung ating mga lights accessories. Ayan. Actually, ang gusto ko ni sir, yung marami pang bulb eh. Sabi ko, sobrang liwanag na po yun. So, eto, 3, 6, 8 yata yun. Kaya sabi ko, sir, mas okay siguro kung 3 bulb lang. Ayan. So, pagdating po sa mga accessories, sila client po talaga ang nagde-decide dyan. Tapos, meron tayong 4 na pin lights. Etong taas, ang kulang nga lang po nito, cornisa, tsaka yung ating, pintura. Dapat po today, schedule ng pag-install po ng AC, kaso yung gate pass po kasi hindi namin napapirmahan. Actually, approve naman na siya sa office, hindi lang namin na ibalik nung Saturday kahapon. Nakalimutan ko po kasing i-rely sa tao ko dito gawa ng nabili rin po kasi kami ng mga pintura, mga ilaw na gagamitin po namin dito sa unit nila, sir. So, etong mga to po, order ko lang po yan sa TikTok. Sabi ni sir, dalawang ganito po yung bilihin ko. Kasi ang magkakwarto po kasi dito sa kabilang side is bata. So, naisip ko yung gantong pakulo. Para naman pag nakita ng bata, bukod sa magagandahan siya sa pintura na pink, is makita niya yung kanyang ilaw, is maganda. Diba? Pang may touch talaga siya ng pambata. Although kahit naman siguro dalaga na o medyo may edad na, okay pa rin naman po ito. Kumbaga, ako nga mas prepared ko yung mga flat lang na na mga ilaw. Pagdating dito sa kasi mababa lang po yung ceiling natin eh. So, mas gusto ko yung nakaganon po sa kisame talaga, hindi yung nakalaylay. So, pagdating po sa mga accessories, si Ray po naman lahat ang nag-i-install niyan, lalo na pag-usapang wirings. Para pag nagkaroon po ng problema, siya rin po ang bahalang mag-ayos. Alam niya po kung paano niya ayusin. Yan. Dikat pala siya. Ito po, advice ko lang o tips ko sa inyo, mas maganda po yung ganitong flat lang na ilaw. Kasi po replaceable po yung LED lights niya. So kung halimbawa dumating yung araw na mapundi yan, papalitan nyo lang po, ayan yung parang pinaka-square niya, yung parang makina niya, tsaka yung LED, replaceable po yan. So, ibig sabihin, no need itapon po yung pinaka-casing. Magkano rin po kasi ito? Nasa rin po yata ito, nasa 800. Pero kung halimbawa, actually mura na to sa 800. Kung sa mall kayo bibili, mababa. Yung ganito kalaking sukat, mababa ang 3,000 dyan. Kaya minsan, okay din bumili sa online. Lalo na kung hindi naman po kayo maarte. At lalo na kung budget lang din talaga yung pera nyo para sa renovation. Sa bahay po, ganito rin yung mga ilaw namin. So, nung napundi yun, nakita ko lang sa online na pwede palang palitan lang. So, ayun, yun din po yung kagandahan. Tsaka yung paggamit din po ng mga bulb. Ayan, dito naman po siya ilalagay. So, since yung ceiling po natin is, ang tawag dito, yung ceiling po natin is PVC panel. So, no need na po yan pinturahan. So, pwede na po natin ilagay yung ating, yung ating center light. Ayan, parang okay yung ganyan. Pero usok ka dito ng konti, hindi naka-center eh. Yung gano'n. Okay na? Dito. Yan, doon ka magpimili sa pinto kasi sa pwede ang kagalit ito.
ko lang pagkita sa mga niyan po. Ano sa'yo? Ano ko sa'yo? Sila? Ayun nga. Kaya kayo dun. So, bali dito naman po sa Cove Ceiling, ayan, na-install na po ni Ray yung ating center light. Ayan po siya. Pwede naman na po yan i-install kasi wala naman tayong pintura na gagawin dito sa palibot ng ating center light. Ang pinakasukat po ata nito is 70. 70 po yung pinaka pahaba niya. Tapos yung papunta po doon is 110. So, lagpas ng 1 meter. So, ito po, in-order lang po namin siya sa online, sa TikTok shop. Ayan. Kung halimbawa po, gusto nyo rin po ng ganito, pwede rin naman po. So, idagdag ko lang po na pinaka-ideas. Pag gabi po kasi, minsan, kahit naka-off po yung ating ilaw, may liwanag pa rin tayo nakita. Bali, sinerch ko lang po yun sa Google. Ano po daw kasi yun? Parang, kasi nga po LED siya eh. So, talagang kahit i-off mo siya, minsan para siyang maliwanag pa rin. So, wag po kayong mabahala kung kung halimbawa nakita nyo siyang kahit naka-off is parang may liwanag. Hindi po yun grounded. Ganun po daw talaga yung pag LED. Ayan po. So, dito po, yung ating na-miss ko yung yung ating back extension, ito lang po yun. So, bali, syempre, naka-wall tiles tayo. Ayan. So, meron po kaming pinagayahan dito, pero syempre, iibahin po namin ng konti. Hindi po namin totally gagayahin para wag naman po tayo masabihan ng parang sa gawa ng Ray House Makeover is pare-parehas na. Kumbaga, hahaluan pa rin po natin siya ng, parang lalagyan pa rin natin siya ng bale. Actually, dito sa unit po nila, sir, parang kami na po yung nag-i-interior designer dito. Ayan. So, doon po sa pinagayahan ni sir, ang pinaka-bar counter po is tawag dito, sarado po dyan. So, sa amin kasi ni Ray, parang si Ray mas prepared niya yung open. Kasi nga daw, kung halimbawa maglalagay tayo ng stool dito or ng upuan, pwede doon tayo nakaharap sa kitchen, pwede rin nakaharap tayo dito sa may main door. So, kumbaga, gamit na gamit mo siya. Yung kasi yung may harang doon, parang parang ang tawag doon, nakasagabal pa. Kumbaga, itong isang piece lang ang magagamit mo. Unlike sa ganitong setup, pwede ka doon, pwede ka dito. So, ginawa na lang po namin siyang 60. Sinabay po namin siya sa ating poste. Ayan. Actually, yung mga nakaraang vlog ko, parang hanggang dito lang po yung poste niyan. So, ito po, nag-add po sila, tapos binuhusan para po maging isang makapal siya na poste. Ulitin ko lang po, ito po is binuhusan, nilagyan ng bakal, tapos ayan, pinipinish na lang po, pinantay na lang po dito. Ayan, pantay na lang po sa ating bar counter na 60 cm din po ang pinakalapad. Pati po yung paa, itatayos din po natin yan. Pasensya na may mga gamit-gamit. Ayan. So, ang ganda rin po ng combination na hindi ka na paiba-iba. I mean, katulad po dito, yung bar countertop, tsaka yung backsplash is isa na lang po yung backsplash. Isa na lang po yung pinaka-design ng ating tiles. Ayan. So, tapos, pagdating po dito sa floor tiles natin, kung mapapansin nyo, meron na tayong mga tusok-tusok, mga sininsil. Ready na po kasi yan, lagyan ng, installan po ng ating tiles. Kumbaga, preparasyon na po nila yan para kumapit po yung ating tiles dyan. So, bali sa taas, light brown po yung ating floor tiles. Pagdating dito sa baba is white.
Kung papapansin niyo yung ating bar counter is para siyang marble block. Marble block po siya na taas. Dito naman po is marble white. Ayan, may white naman siya na may haspin naman siya ng mga na black. So, dito po, ganito po yung setup ng pinaka-kusina ni client ko. So, ito po buong unit. Kung halimbawa mapapanood niyo po yung vlog namin, nag-try lang po kami mag-cater outside ng Lumina Tansa. Yun nga, Bulacan po ito. Kumbaga kontra, Tansa Cavite tapos Bulacan. Pero ang kagandahan po kasi dito, kaya rin po kami napapayag, is umokay naman po sila sa labor price ni Ray. Tapos isang buong unit. Siyempre isang buong unit pag malayo. Kasi kung outside kami, tapos magpapatiles lang kayo. Di ba, ang layo naman po, no? Di ba, pamasahe pa lang talo na kami. So, kung within Cavite area si Ray, open po siya. As long as kaya niyo yung labor ni Ray, go daw siya. Sabi niya. Pero ako siguro okay na rin kasi na-try namin dito sa Bulacan, malayo. Pero mas malapit pa nga ang Cavite area sa amin, diba? Kasi Cavite na kami mismo. Ibig ko sabihin, doon sa mga Cavite area na mag-i-inquire sa amin, at gusto talaga kami, kung gusto nyo talaga kami ang gumawa ng unit nyo, pwede naman po, as long as kaya nyo yung labor namin at isang buong unit. Ayan. Isang buong unit, walang nakatira. Bakit ganun po lagi ang reply ko? Kasi po, kung may mga gamit na at may nakatira, nakakailang pong gumawa. At the same time, tawag doon, hindi kami makakisumayos kung may mga gamit. Tapos pag may nakatira, pwede po kasi silang maalikabukan, maingayan. So sa amin, mas mabilis kami kumilos nang walang nagbabantay. So may mag-react, sabi, bakit ayaw nyo na may nakatira? Ayaw nyo na magbabantay? Kasi sa amin, subok na namin eh. Kahit hindi nyo kami bantayan, matatapos at matatapos yung unit nyo. Kahit i-check nyo pa yung mga nakaraang videos ko, ang dami namin natapos na project dito sa Lumina. Excuse lang po. So, nasa inyo na lang po yung kung susugal kayo o magtitiwala kayo sa amin. Pero ito nga sabi ko sa inyo, mas prepared namin yung walang nakatira, walang mga gamit. Para mas mabilis po sa amin kumilos. Actually, yung ganito nga lang, gamit-gamit namin sa... Kasi nga na-stay in sila. So, may mga gamit sila dito ng lutuan. Actually, nadudumihan, diba? So, sa amin, kung talagang willing kayo at gustong-gusto nyo talaga sa amin magpagawa, unang-una, no matter what the labor, dapat kaya nyo. Pero hindi naman po kasi kami nanili na sobrang mahal. Sakto lang po ang sinil namin. Actually, yung labor ko dito sa Bulacan, halos hindi po naglalayo ng Lumina. Pero yung coverage po ng scope of works namin, sobrang dami. Kaya si client ko dito is maswerte siya. Maswerte siya kasi hindi niya na problema yung pagkain namin. Hindi niya rin problema yung update. Gawa ng nagbablog po kami. Parang araw-araw meron siya nakikitang update sa unit niya. So sabi niya nga, parang i-share ko lang po pala sa inyo kasi si ma'am, sabi niya, nalaman yata ng ka-office mate niya, nagpapagawa siya ng unit dito sa Bulacan, sa bahay niya. So, ang tanong sa kanya ng ka-workmate niya, sino nagbabantay? Ang sagot ni ma'am, wala. Tapos parang smile lang. So, ayun, diba, walang nagbabantay pero malapit nang matapos. So, sa amin talaga, kumbaga, sumugal man kayo sa amin, sure win kayo eh. Talagang, hindi kayo may scam, kumbaga legit, diba? Ayun, na-share ko lang po sa inyo. So, ayan na, 60 by 60 po na tiles ang ginamit natin dito. So, may mga nagko-comments bakit hindi granite, hindi yung mga quartz. Depende po kasi sa budget ni client. So, actually, wala namang problema kung tiles. Ayan, depende na rin po talaga sa pagkakagawa. So, again, isa rin po sa sakit talaga ng ating na-encounter namin, sakit sa renovation. Bukod po sa tulo sa slab, ayan, tulo sa slab, leaks po sa may wall. Ginawa naman na natin ng discarte yan, kaya naka-wall tiles tayo. Isa rin po sa common na sakit is ito pong mga sidings.
So ito po minsan bumabagsak po ito, lalo na kung hindi nyo nababasa palagi. So kailangan punasan nyo ng basa. Second, kung magkakaroon po tayo ng malakas na pressure, kung halimbawa nakantuhan natin, possible po siyang mahulog. Hindi naman po kasi ito pwedeng punuin ng husto ng halo. Minsan, ang bumibitaw po yung tiles mismo. Minsan, ang bumibitaw kasama yung tiles tsaka po yung mortar o yung ating adhesive. Pero kadalasan tiles po ang bumibitaw. So pagdating po sa tiles po dito sa ating kitchen, mas prepared po ni Ray mas prepared po o suggest po ni Ray yung ceramic. Kaso sa ceramic po kasi limit lang po yung mga glossy. So ang karamihan po sa mga glossy is mga porcelain. So yun nga po, pag ang ceramic ang ginamit natin niya, sobrang dikit talaga yun, talagang hindi malalaglag yun. Pero kasi kadalasan limit lang po kasi yung mga design ng ceramic na glossy. Medyo matte pa nga eh. So, ayun nga, karamihan ang porcelain natin, ang mga glossy natin is porcelain. So, kung ito naman po, ito tuturuan ko kayo, katulad dito si Sir. Katulad po dito si Sir, syempre pag nagkaroon ng problema yung unit niya, hindi ko masasabi makakapunta kami agad. Unang-una kasi malayo, kinukonsider naman yun ni Sir. So ito Sir, kung halimbawa po ito is bumagsak, natanggal, nahulog at hindi naman po siya nabasag, pwede po kayong gumamit ng stick well o kaya po ng no more nails. So ayun, tandaan nyo lang, stick well o kaya no more nails, ibalik nyo lang siya. Sinsilin nyo lang ng konti para may kakapitan lang siya. Tapos, lagyan nyo siya ng tape. Kung halimbawa naman po nabasag, kung halimbawa may mga sobra dito o mga retaso, iiwan naman po namin yon. So, pwede naman ni Sir ipakat na lang. Katulad po dito, para po matapalan. So, ganun lang. Hindi nyo na po kailangan lagyan ng adhesive. Kahit stick well lang po, pwede na yan. O kaya no more nails. So, maliit na lang naman yan, diferensya kumpara sa ginawang renovation ng Ray House Makeover. So, isa pa sa common na sakit, pag halimbawa, naglaps na yung bisa ng ating waterproofing, sa sobrang minsan lakas ng ulan, nagkakaroon ng moist. Nagkakaroon ng moist yung tiles natin, walang problema yun, pwede nyong punasan lang yun. Pero, syempre, kailangan yung gamutin yung pinaka-slab natin para hindi po magtuloy-tuloy yung pagpasok ng tubig dito sa ating pinaka-pader. Ayan. So, ayan kasi ito, hindi namin mapapangako na mapupuntahan namin agad once na nagkaroon ng problema. Pero, sa dami po namin nagawan, ang common na kinakaharap namin problema is yung leaks lang naman sa slab, tsaka yung nahulog na tiles sa siding. Yun lang naman, wala na. So, dito po, naka-wall tiles yan. Ito po yung bathroom, naka-wall tiles. Hanggang dito sa kitchen. Pero, syempre, bago tayo nag-wall tiles, nakaabang na yung mga outlet natin dyan. Ito sa Renshaw, dito yung kalan. Andiyan po yung ating tubo, tsaka yung exhaust. Dito po sa kabila yung ref, may nakaabang din po tayong outlet dito. Tapos yung ilalim po, naka-wall tiles din po yan. So, mas malinis tingnan. Nakasave ka na rin po dyan sa sapin po na plywood. Kasi nakatiles na tayo. Ayan. So, nakatiles po yan. Tapos, ito po, yung sapin dyan, itatiles din po natin yan na mayroong taas na mga, yata yun, mga 2 cm lang po yata yung taas. Para yung papatungan po ng cabinet natin, nakatiles na. Ayan. Tapos dito nga po pala, sa pinagayahan po namin, meron kasing partition na bakal. Parang hindi ko bet yung lagyan ng partition na bakal kasi yung kabilang side, hindi nalilinisan. Kumbaga mahirap kumilos. Kaya okay na to na open lang. Carry lang naman yan. Tapos dito po meron tayong mini cove. Ayan. Nakaset up na po yung ating mga parings. Metal parings, tsaka yung ating mga
wirings na ilalagay dyan. Tapos, since naka-wall tiles tayo, the rest po is pintura. Ayan, pintura na lang dito. Ayan, pintura na lang dito. So, konti na lang yung pipinturahan natin. So, bali, ang majority na lang po ng tiling works namin dito is yung dito sa may living area, dining, kitchen, tsaka po dito sa may front extension. Ayan, dito po sa may front extension. So, parang last upload ko, wala pa tayong metal spandrel dito sa my front extension. So, yung metal spandrel natin from Cavite, umabot na ng Bulacan. So, feeling ko parang si Sir lang ang meron nito dito sa Bria. Ayan, ang ganda. Light brown po yan na metal spandrel. May mga nakabang na rin po tayong wirings yan para sa ilaw. Pero ibahin po din po namin ang ilaw dito kasi para mag-iba naman po yung, parang masarap maging iba. Parang ganon. May konting gaya pero may mga binago. Ayan. So, ito po mga combination. Ayan. Yung gate natin, matatandaan nyo, sa pastry, ganito po yung kanilang gate na design. Pero, 3 poste po yun. Pero ito, 3 na lang. So, merong, parang ginaya talaga pero may mga binago. So, ito po, ano na lang to, in-straight na lang namin yung pinaka-railings o grills. Tapos, yung gate, ayan. Yung gate natin, na-install na rin po siya. Ayan. So, at dito po pala medyo mataas yung poste natin kasi sila allowed silang at least 2 meters. So, sa mga, yung deco stone natin, ayan, naka-install na. Isang design lang po yan. Pero advice ko sa inyo, pag gumamit po kayo ng deco stone, mas maganda isang design lang para lahat magamit nyo. Ayan. Kasi kung mag-iiba-iba pa kayo ng design, baka may sumobra sa isang design, sayang, hindi na magagamit. Tapos ito po, is may moldura rin po ito. Ayan. May moldura tayong nilagay. Pati rin dito. Nakamoldura po tayo dito. So, meron na rin po tayong ilabang na wirings para po sa ilaw ng mga poste. Actually, mag-i-start na sila rin mag-cut ng kahoy. Ayan. So, ang ganda ng gate natin. Actually, yung gate natin, sadya yung design nito, para kung halimbawa, ayan po, dito mo naabutin yung kamay mo Kumbaga, malaki na yung awang dito para pag binuksan mo tong gate, dyan na po yan dadaan. Di ba? So, ganun lang. So, ang ganda tingnan ng ating metal spandrel. Ayan. So, ang ginawa po namin dito, nagdalawang dugtong kami. Actually, 3 pala yan. 1, 2, 3. Gawa ng medyo mahaba po kasi ang deliver. So, sa layo po ng deliver, parang hindi allowed na lalagpas. So, hanggang 8 feet lang po ata. Kaya may dalawa kaming center molding dito. Pero okay lang. Ayos lang. Walang naging problema. Kaso, kinulang lang po kami doon. So, in-order ko na po siya. Baka by next week, magbalik namin. Ma-order ko na yung ganito po yung kulang sa amin, yung gilid, yung end molding para po doon. Kaya meron pa tayong hindi nakakabit dito. Tapos nga po pala, nung isang araw yata, nagpa-deliver na rin po pala ako ng marine woods. Marine wood, yung gagamitin namin pinaka-frame o body po ng cabinet. Tapos yung mga takip, plyboard na lang po magaan. Mas mababa ng konti. 1.4 po ata yung marine wood. Tapos ito nasa 1K plus. So kung pang takip o pinto lang naman ng cabinet, okay na po yung plyboard para medyo makabawas din po sa gastos. Ayan. So pabor na pabor po kay client lahat ng ginagawa namin dito. Effort. Ayan po.
So, meron tayong mga anong tawag dito? Cornisa, liston na gagamitin. Ayan, yun yung mga additional namin materyales. Baka po sa susunod, i-ready ko naman yung pintura para po dito sa kanilang front extension. So, magkaiba po kasi ang pintura ni Luminacy at saka ni Bria. Medyo light yung kanila eh, no? Parang puti nga to eh. O, parang bilaw puti, parang ganon.